Dance Foundation that used to be handog ni Shirley Foundation. Ako kasi, si wife ko, at saka yung mga kapatid niya, matagal ko na silang kasama. Mag-4 years, no? Bakbon? Yes po. Oo, mag-4 years na silang kasama. Magmula pa noong halos nakamonetize ko lang doon sa YouTube. And the reason why I did YouTube is to inspire people na yung kikitain nila is to help the needy people. Yun kasi yung platform ng foundation. Actually, na ilapit ka na sa akin na hindi ko nababanggitin sino yung naglapit sa akin. However, kasi yung case mo, hindi kasi siya acceptable and it doesn't fit doon sa needs ng inspiration, sa pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga viewers, sa ating mga financial supporters, lalo na ngayon, admin si Bambot, at nakikita niya kung ano yung mga pumapasok na pera. Hindi niya nakikita personally na nakakawaan kasi ang humahawak na ay si Ma'am Kat, pero nakikita niya sino yung mga tao na bibigay. Okay? So, may mga personal questions ako itatanong sa iyo na gusto ko is maging tapat ka sa akin. Alam kong nakikinig ang asawa mo dyan ngayon. Pero maganda na rin yung maging tapat ka kung hindi mo pa man ito nasasagot sa kanya, just in case na natanong na sa iyo. I want you to be honest because I want to uplift you, your spirit, hindi lang bilang ikaw, but bilang buong pagkatao mo. Kasi lahat ng tao nagkakamali. Okay, kaya nung naghanap ako ng projects for Father's Day, actually second ka. Question ko sa iyo is, paano ka nasangkot sa ganitong masamang bisyo? Impluwensya po ng barkada. Impluwensya ng barkada? Opo. Mga ilang taon mo nang ginagawa ito? Siguro po mga 15 years. 15 years na po. 15 years? Opo. Have you tried cleansing? Ano yun, Mami? Cleansing? Oo, yung cleansing, nag-cleanse ka naman ng system mo, or like rehabilitation? Rehabilitation. Hindi pa po, pero may nag-try po ako yung Shadak po, parang ano po siya, counseling within 6 months po. Okay. Parang outpatient rehabilitation po siya. Alright. So, grabe, ang tagal pala, no? 15 Opo. years. Okay. So, sa 15 years na yan, dumaan ka sa napakahirap na pagsubok, hindi lang ikaw, pati anak mo, Opo. lalong-lalo na yung asawa mo, kasi ang hirap maging ina, ama, at the same time. Lalo na maliit na yung ako, no? At lalong mahirap ito at masakit mo sa nanay mo. So, ano yung napulot mong aral after mong malusutan itong pinakamalaking dagupan sa kalanta? Yung aral po, syempre, kahit anong gawin kong kalokohan, andyan po yung pamilya ko, kaya naisip ko po magbagong buhay na para masakulayan ko naman yung lahat ng sakripisyo nila sa akin. Tsaka para po magampanan ko naman yung pagiging tunay na tatay para sa anak ko. Okay. So, ang napulot mong aral ay inisip mong magbago dahil ito ay para masaklian mo ang mga sakripisyo nila sa iyo at magampanan mo ang tunay na pagiging ama para sa mo, tama? Opo. Alright. So, hindi rin linig sa akin na muntik na kayong mapasagasan. Okay? Kasi ang wife ko is lahat sila. They're actually very, very close to my heart. Opo. Talagang
talagang minsan pag may problema sila, mami, ganito, mami, ganyan. And I know kung paano silang naapektuhan. Even the fact na gusto mo na magbago dahil gusto mo na masuklian, yung sakripisyo na ginawa sa iyo ng mama mo, Opo. ng mga magulang mo, ng asawa mo, ng mga tao na kapaligid sa asawa mo. Ngayon, paano mo masasabi sa akin kung gaano ka-importante yan? Gaano ka-importante ang asawa mo at anak mo? Sila lang po ang naging inspirasyon ko eh. Sila lang po nagpapalakas ng loob ko. Lahat po. Alright, so kung yan ang sinabi mo sa akin, so bakit nauwi sa muntik ng paghiwalay? Dahil kung ang hindi ako nakakamali, ang nakarating sa akin ay parang may pagpabalik na nagaganap sa dating motivation. Opo. Kasi po, ako po yung klase ng tao na madali ma-impluwensya ng barkada. Madali mapukso. Ngayon po, talagang iniwasan ko na po. Lahat po ng taong alam ko na nasa ganong linya, pilit ko na po iniwasan para lang po may balik sa ayos yung pamilya ko. Oh, very good. Okay, so ngayon na tutulungan ka ng Our Mothers Foundation. Kasi kapag lumanding ako sa isang project, hindi lang kita minsang babagsakan ng blessings. Pwede kitang paulit-ulit na bagsakan. Depende to kung ano yung progress mo. Depende to kung ano yung magandang maririnig ko lalo na at malapit sa inyong doktor bilang admin ng Our Mothers Foundation. So makikita niya, pero hindi ko, huwag ka mag-alala dahil hindi ko naman nasabi bantayan ka niya ng kwento dahil walang sahod yung mga yan sa akin. They are being an admin out of their good heart to help me put out the words of our foundation. So madali kang ma-influensyahan ng barkada. So, ngayon na nagkamali ka na kayo ng wife mo, pang ilang pangako mo na to sa kanya na hindi mo na uulit? Pangatlo po. Opo. At itong pangatlong pangako na to, sana wag kang mangako sa asawa mo, wag kang mangako sa nanay mo, wag kang mangako sa anak mo. Mangako ka sa Diyos. Okay? Kasi God is good in spite of all the things that happened to you. You were lost. You were once in the deepest, the darkest moments of your life for 15 years. And then nung tutang nawala yung asawa mo, yung anak mo sa iyo, napakahirap, di ba? Opo. Yung kahit na sabihin mo may mahahanapan kang panibagong mamahalin mo, panibagong magiging anak mo, hindi mo makakalimutan yung taong unang naging parte ng buhay mo. So, itong pangatlong pangako mo na ito is panghabang buhay na ba ito? Opo, last na po talaga. Oh. At ano yung i-expect mo dito na hindi ko na maririnig kahit minsan sa asawa mo na magsasabi sa akin na mami, ayoko na, pagod na ako talaga. Ano yung paano mo nakikita yung sarili mo sa kanya ngayon? Do you see it forever or do you see it just because? Na parang to please your mom, to please your nanay, para hindi magalit yung mga hipag mo, o ginagawa mo pa ito parang sa sarili mo? Siyempre, para sa kanila po itong ginagawa ko. Okay. Dapat ang unang ginagawa mo ito para sa sarili mo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka pwedeng maging mabuting ama at hindi ka pwedeng maging mabuting asawa kung hindi mo kayang patawarin ang sarili mo sa mga nagawa mong kasalanan, sa mga pagkukulang mo sa kanila. Kaya ang dapat na una-una mong dahilan ng pagbabago mo ay sarili mo. Ito yung tinatawag nilang self-love. Because when you love yourself, then that will be the only time that you can extend love for other people. Okay? Hindi mo man akong nanay, but bilang project ko kayo, project kita, huwag kayong mag-asawa technically, but ayaw ko kasi siyang i-expose dahil mahal ko siya, mahal ko kayong lahat. And sabi ko nga kay Bob is,
I want to touch down to Cavite, it is because I want to give inspiration. This is a very inspiring story kasi 15 years. Ang hirap na niyan. Ang hirap na niyang kumawala. Sa 50 yun, isang taon, 2 taon, ang hirap na umalis. Pero yung 15 years, napakahirap niya. And kudos to you dahil nagawa ko. Okay? Yung business ninyo, araw-araw ka bang gumigising to look forward or araw-araw kang gumigising kasi napipilitan ka to please your wife? Hindi po. Ano lang hindi doon? Araw-araw po ako gumigising para po, syempre, sa pagkakakitaan po namin, para may kabuhay. Yan, dito po ay makikita po natin si Admin Rose at si Ryan. Busy po silang nagluluto at nagpre-prepare po ng ating binili na cheeseburger para sa ating feeding program po mamaya. Ayan, at pinasamahan ko na rin po ito ng palamig. So, ang total po na in-order natin sa kanila ay 50 pieces po ng buy one get one cheeseburger. So, magiging 100 pieces po yung niluluto po ni Ryan at ni Admin Rose. Ito na po yung simula ng ating pagtulong kay Ryan dahil nang sa gayon ay mailihis natin siya sa maling landas. Patawarin natin siya sa kung ano man yung mga nagawa niyang kasalanan dahil ang Diyos nga po ay nakakapagpatawad. Tayo pa po kaya. At pinili ko si Ryan sa Father's Day Special Edition ng ating Our Mothers Foundation is para po magbigay ng inspirasyon sa mga taong nalulugmok or sa mga taong hindi na po makabangon sa kahihiyan, sa mga bagay na ginawa nila na hindi maganda sa kanilang buhay. Ayan. Huwag po natin sasayangin ang oras na meron po tayong pamilya na nagmamahal. Dahil napakahirap na pong patunayan ang ating sarili kapag po tayo ay paulit-ulit na nagsisinungaling at paulit-ulit po nating sinasaktan ang ating mga mahal na nakapaligid sa ating buhay. Lalong-lalo na po kung kayo po ay pamilyado, may asawa po kayo, may anak po kayo. Sila po muna ang iisipin ninyo bago po ang mga bisyo po na hindi maganda. Dahil sa bandang huli, kahit anong sarap pa po ng nararanasan natin sa mga bisyong yan na hindi po kapupulutan ng kahit anong magandang aral, pamilya po, pamilya lamang po ang makakasama mo. Kapag naramdaman mo na nag-iisa ka na lang, kapag naramdaman mo na wala nang nagtitiwala sa'yo, pamilya mo pa rin ang paulit-ulit na iintindi at paulit-ulit natatanggap sa iyo. Sa kaibigan, may mga kaibigan na makakasama mo sa hirap at ginhawa. Pero ang mga kaibigan na yan, ay makakahanap ka lang yan 1 out of 1 million people na makakasalamuha mo. May mga kaibigan na kaibigan ka lang dahil meron silang napapala sa iyo or meron silang gustong ipagawa sa iyo. Pero ang masasabi mong kaibigan ay yung kaibigan na naandyan sa hirap at ginhawa. Kaibigan na sasamahan ka sa kahit anong unos na darating sa buhay mo. At sa nangyaring ito, kay Kuya Ryan, gusto kong iparamdam sa kanya kung papaano pa ang mas maging mabuting tao. Ayan, para maranasan niya kung papaano yung mga bata na pipila mamaya dahil gusto nilang kumain ng cheeseburger, mga bagay, mga simpleng bagay na halos hindi po mai-provide po ng ibang magulang. Dahil po
Katulad din po ng isang kakilala ko sa Cavite, nagtitinda po siya. Pero 30 minutes bago po siya magsara, ang dami na pong mga batang nakaantabay sa kanyang mga matitirang palamig, matitirang turon, matitirang banana cue, at kung ano-ano pang matitira. Kaya pasalamatan natin palagi yung mga taong naandyan sa paligid natin. Yung mga taong patuloy tayong niyayakap kahit ano pa ang gawin natin or mangyari sa buhay natin. Kaya maganda man ito, kay pangit, na andyan sila. Piliin natin ang kaibigan na yung itutuwid ka sa tamang landas. Hindi ito tolerate yung mga mali mong gawain. Yan ang tamang kaibigan. At gusto ko na rin pong kunin ang opportunity na ito para po sa pasalamatan natin ang advocate team because they are part of this project. And of course, our amazing and very generous super chatters, our financial supporters, board members, and of course, our late Tita Perla. Nagbigay po ako ng pera ni Tita Perla dahil may paniniwala po kami sa amin na kapag po ginamit ang pera ng patay sa negosyo, ito po ay maswerte. And also, of course, to our Rose from Taiwan sa kanyang ibinigay na donation dito sa ating feeding program. And of course, our Mothers Foundation, which consists of the advocate team, the super chatters, and the board members. Ayan, maraming salamat po. Patuloy lang po nating panoorin ang mga kaganapan sa kanilang pag-prepare ng ating mga cheeseburger na ipapakain po natin maya-maya lamang. Maraming salamat po. Long live advocates and happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Umpisa na po ng ating pagkain. Originally po, dapat ay sa basketball court po sila magpapakain. However, kakatapos lamang po ng napakalakas na 2 oras po ng buhos ng ulan. At makikita naman po natin no, na basa pa po ang daanan. At doon po sa court ay nagbaha na rin.
Kaya mas minabuti na lang po nila na magtawag na lang po ng mga kapitbahay, pumunta po sila sa iba't ibang kanto at sabi po nila nga na meron poong libreng pagkain dyan sa tapat ng bahay nila Admin Rose. At nagsipuntahan naman po silang lahat. At ang iba pong mga bata ay nakakuha po ng mga tigalawa na cheeseburgers para ibibigay na lamang din po ito sa kanilang nanay o di kaya po ay tatay.
program ng paninda ni Kuya, beneficiary ng mga burger po. So, kahit din na lang tayo, nakapagpakain naman tayo ng mga individuals na napapunta natin dito. So, maraming salamat kay Mami, Gamo Production, ng Our Mothers Foundation, pati na rin po kay Nanay Viajerong Texan sa pagsuporta po dito sa ating feeding program. Bibigay na po natin yung 5K na pandagdag punan kay Kuya para po sa kanilang burger na business. Maraming salamat po, late Tita Perla, Rose from Taiwan, Gamo Production, Our Mothers Foundation, board members, financial supporters, super chatters, and advocate team. Kay Mami G din po, maraming salamat. Maraming salamat, Mami G. Yan, Kuya, ask ko lang po, anong naramdaman mo at napulot mong aral na may mga taong nagtiwala sa'yo at binigyan ka ng tulong, and at the same time, nakatulong ka din sa mga nabiyayaan natin ng blessings sa feeding program? Masaya po ako na maraming napasaya at nakatikim ng burger namin. Malaking tulong po ito para sa aming business. At nagpapasalamat din po ako sa mga taong nagbigay muli ng tiwala sa akin. Pinapangako ko po na pagsusumikapan ko po na maging maayos at maitaguyod ng maayos ang aking pamilya. Maraming salamat po sa tulong ninyo at sa tiwala. You are very welcome, Ryan. Naway maging gabay at inspirasyon mo ang nagawa mo ngayong araw na ito. Sana ay sa susunod na pag-uusap natin ay marami ka ng ibabalitang magagandang nangyari sa buhay mo.